Sa taon na ito, ang Diyos ay may ginagawang magagandang bagay. At i-crossover niya tayo sa lahat ng mga problema na pwede mong pagdaanan. Deuteronomy 31 verse 3 says, "But the Lord your God himself will cross over ahead of you, and he will destroy the nations living there, and you will take possessions of their land," referring to the promised land, the Canaan. "Joshua will lead you across the river just as the Lord promised." Yung word po na crossover ay from the word abar, to pass over, to cross, to go through, and to transgress. Sino po rito naniniwala ka na ngayong taon, yung utang mo babayaran mo? Mako-crossover mo yung utang mo, pero huwag mong tatakasan ha. Baka maya, may naniningil na, "Pastor, kinrossover ko, tinakasan ko, iniwanan ko." Okay? So, kapag may inutang, may binabayaran, di ba? Siguro, normal siguro sa iba rito, may credit card kayo, may mga maniningil sa inyo, or sino rito naging alipin ka ng SP later, Shopee Pay later. Okay? So, number one, pinag-aralan po natin last time that from slavery to freedom. And you know the story, di ba ginamit po ng Diyos si Moses para i-lead po ang Israelites out from Egypt, at ginamit siya para hatiin po yung Red Sea. That's the miracle of God. Amen? Kaya sabi ko po sa inyo last time, may mga Red Seas of life kayo na pwedeng hatiin ng Panginoon. Amen? Para makalampas kayo doon sa mga problema at pagsubok na pinagdadaanan mo. At pangalawa, pinag-usapan din natin, the year crossover from a promise to miracles. Naniniwala po ba kayo that once na pinanghawakan mo ang promise ng Panginoon, sigurado may himala na mangyayari sa buhay mo? Amen? There are miracles to those who believe in God's promises. In Deuteronomy 6 verse 10, sabi rito, pangako ng Panginoon, "When the Lord your God brings you into the land," what kind of land? The land flowing with milk and honey. Ito po yung land na masagana. Kaya ang promise ng Diyos sa atin ay umunlad ang ating buhay. Ang promise ng Diyos sa atin, sumagana ang atingang pakitingnan niya katabi, pakisabi sa kanya, "Sigurado ako uunlad ang buhay mo." Amen? And that's a promise from God na kailangan po nating hakbangan at lakaran. Sabi rito, "Into the land He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, Jacob, to give you. A land with large flourishing cities you did not build." So very clear po mga kapatid, na ang promise ni God, ang promise ni God ay hindi lang po sa atin, kundi ang promise ni God maging sa susunod mong henerasyon. Up to your next generation, mga anak mo, magiging apo mo sa tuhod. Amen? Kaya kailangan may magsimula ng pananampalataya. At pakisabi sa katabi mo, ikaw ang magsisimula sa iyong pamilya. Ngayon, meron pong warning ang Panginoon. Sabi, kapag daw dinala ka na sa lupang pangako, na pinangako sa iyong mga forefathers, at of houses filled with all kinds of good things, you did not provide, wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant, then when you eat, when you eat and are satisfied, pag nakakain ka raw at nasatisfy ka na, it means you experience the blessing of God. Ang warning ng Panginoon, please be careful that you do not what? Forget the Lord. Pakisabi po sa atin mo, huwag mong kakalimutan si Lord. Minsan po ang tao, kapag pinagpala na, sumagana ang buhay, nakakalimutan na yung Diyos na nagbigay ng pagpapala. Pero dito po sa Legacy Generation, hindi ka makakalimot sa Panginoon. Amen? Dahil we acknowledge that all blessings are from God. Tandaan, huwag makalimot sa Diyos kapag naranasan mo na ang biyaya ng kanyang umaapaw na pagpapala. Amen? So, let's move to the story of Joshua. You know, this Joshua, di ba, at pinag-aralan po natin last time that there is a challenge of crossing the Jordan River. They need to cross over to the Jordan River for them to possess the promised land. Amen? The Canaan, yun po yung unang challenge po sa kanila, no? Kaya nga po, ang nakakalungkot, ang nakasama lang po, nakapunta lang po sa promised land ay ang Joshua generation. Ang mga original from the old generation ay si Joshua and Caleb lang. Di ba? Pamilyar po ba kayo kay Joshua at Caleb? Sino po sila? Di ba sila yung dalawang espiya, di ba, na sabi ni Moses, 12 sila, spy out the land. Ang sabi nung 10, sabi, Moses, para sila mga higante, hindi natin sila kaya. We are like
we are like grasshoppers. Pero sabi ni Joshua at Caleb, they brought good news. Ang sabi nila, Moses, the land is filled with milk and honey. The land is abundant. Amen? May mga kalaban, but we will be able to conquer the land. Amen? Kaya ngayong taon, dapat maging positive ka. O, pakisabi sa atin mo, think positive. Di ba? At maging positibo ka. Di ba? Bawal ang negative, bawal ang negastar. Amen? So they will be able to conquer the land. So last time, pinag-aralan po natin that we should acknowledge the presence of God. Kagaya po ng ginawa nila Joshua in Joshua 3. Now the Jordan is at flood stage during harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water edge, the water from upstream stopped flowing. So yung pinag-aralan natin last time, no? Huminto. Di ba? The priest carrying the Ark of the Covenant and the Ark of the Covenant representing the presence of God. You say amen. Okay? So, nung natouch na po nung priest, na dala-dala yung Ark, last time po, pinakita ko yung picture, no? Ay huminto ang tubig, ang pagdaloy ng ilog Jordan. Okay? And they able to pass Jordan River on dry ground. Tanong, yan po ba ay himala mula sa Panginoon? Amen. Number 2, pag-usapan po natin ngayon, crossing the Jordan River. Number 1, we need to acknowledge the presence of God. Number 2, we need to submit to the command of God. Pakisabi nga po, submission. You say submit, we should recognize the authority of God sa ating mga buhay. This 2026, mga kapatid, anong, tayo po ba ay nagpapailalim sa authority ng Panginoon o authority ng sarili mo? Kasi once na tayo po ay under the authority of God, nire-recognize mo, Panginoon, anumang bagyo ang dumating sa buhay ko, alam ko, malalampasan ko. Amen? Dahil nagtitiwala ako sa iyo. Sino po rito, unang buwan pa lang ng taon, ang dami mo nang pinagdaan ng pagsubok. Diba? May mga challenges ka na kagad na pinagdaanan. Pero alam niyo po ba, kung 2025, tinawid ka ng Diyos from January to December, maniwala ka this 2026, itatawid ka rin ng Panginoon. Amen? Kung kinakailangan niya na magdala ng bangka para sa iyo, itatawid ka niya. Kung kinakailangan na isakay ka ng dragon boat, huwag mo lang isama mga taga Valenzuela, itatawid ka niya. Kasi tinumba po kami. Naalala ko naman. Di ba? Itatawid tayo ng Panginoon. Kung kailangan ka niyang bigyan ng life vest, gagawin niya para malampasan mo lahat ng pagsubok sa taon na ito. Pero mga kapatid, we should submit to God's command. In Joshua 4 verse 1 to 3, sabi rito, when the whole nation had finished crossing the Jordan, ayan na, kinross nila yung Jordan on dry ground, the Lord said to Joshua, ito ang command, choose 12 men, ilang men daw? 12. From among the people. Familiar po ba kayo sa 12? Ang 12 po is very significant number. Diba sa Bible? Meron 12 tribes of Israel, 12 commandments. So, baka malito kayo 12 disciples, di ba? At mamaya, pag-usapan natin yung 12 stones. Yeah, yung 12 stones of remembrance. Dito sa passage po na ito. O sabi rito, tell them to take up ilang stones? 12. From the middle of the Jordan. Mula sa gitna, magdala kayo from right where the priests are standing and carry them over with you and put them down at the place where you stay tonight. O ito po ang command ng Panginoon, kumuha kayo ng 12 bato. At yung bato, stone po, malalaking bato po ito, malalaking tipak ng bato, para ilalagay nila sa gitna ng Jordan River. Alright? At sabi rito, dito po sa 12 na ito, each tribe is represented. Kada isang tribo, kukuha sila ng representative at siya magbubuhat ng isang bato, di ba, para po sa kanilang tribo. Okay? Kasi meron pong 12 tribes of Israel. Kung pamilyar po kayo sa history ng Bible, ang 12 tribes of Israel ay anak po sila ni Jacob. Okay? So, ayan po yung mga bato, no? In 4 verse 5, Joshua 4 verse 4 to 5, so Joshua called together ilang men daw? 12 men he had appointed from the Israelites, one from each tribe. O malinaw ba? Ito utos, may command ng Panginoon. And said to them, go over before the ark of the Lord your God in the middle of the Jordan. Each of you, pakibasa nga po ito, is to take up a stone on his shoulder according to the number
of tribes of Israelites. Malinaw buhatin sa balikat. Sino po rito nakapagbuhat na po kayo ng mabigat na bagay at nilagay mo, pinasan mo sa iyong balikat? Meron po ba? Halimbawa, yung motor mo nasiraan. Pinasan mo ba yan? Di ba? Naalala ko po, wala po si Mama kasi may service po mamaya sa Valenzuela. Nung pumunta po kami ng Laguna, ay malayo po yung napag-parkingan po ng sasakyan. So naglakad po sila Mama at sila Gab. So binidyo pa nga po si Gab, binuhat po niya si Mama sa likod. Kasi siyempre, biro mo yung daanan bro, pag ganun siya, matarik na ganun, pag ganun. E buto na lang si Gab to the Savior, binuhat niya si Mama kasi mahirap nga naman maglakad. Di ba? Pero siyempre, mabigat pag may binubuhat. Tama po ba? Eto mo, mag-aminan po tayo. Minsan po ba, yung utos ng Panginoon parang hirap? Di ba? Sa totoo po pero alam niyo ba, sabi po sa 1 John 5 verse 3, pakicheck niyo po yung verse, sabi ron, this is love for God, to obey His commands, and His commandments are not burdensome. Diba? Sabi ron, ang command daw ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya ay hindi raw ito burden. Kagaya po nito, sa totoo lang, burden to Diba? Biri mo, siguro sa libu-libong tao, sa bawat tribo, sabi nung isa, pambihira, ba't ako pa napili? Pwede namang siya. Diba? So, utusan ka, magbubuhat ka ng malaking bato, diba? Ilalagay nyo sa gitna ng Jordan, maghahanap kayo ng malaking bato. Ngayon, tandaan, kapag may utos ang Panginoon, may purpose ang Diyos. And honestly, meron pong mga utos ng Panginoon, parang for us, parang Lord, parang it doesn't make sense. For example, kung nabasa niyo po yung book of Hosea, sinabi ng Panginoon, Hosea, go and marry a prostitute. Diba? Sabi ni Hosea, bakit ako pa? Masunurin si Hosea kasi alam niya talaga si Lord ang nasalita. Pero mga kapatid, huwag niyo pong i-approach ang Bible na para bang kayo yung kausap ni Lord doon. Kasi baka pagbuksan, Lord, ano ba ang word mo sa akin ngayon? Pagbukas mo, go and marry a prostitute. Di ba, Lord, nagbibiro ka ba? Nung binuksan mo na naman, nabuksan mo yung Bible, sabi ron, do likewise. Totoo ba talaga, Lord? Paano kung nabuksan mo, si Judas ay nagbikte? Lord, mukhang tinatawag mo na akong magbikte Pero syempre, yan po ay kwento ng Bible na meron siyang pinatutungkalan na tao. Amen? So, huwag mo siyang i-approach na para bang para sa iyo kasi yan ay nangyari sa history ng Bible. Amen? We can draw some lessons from the Word. You say amen? Next week, pag-usapan po natin yan about sa Bible Month celebration. Okay, so nabuhat po sila, pero minsan, ang hirap pong sumunod sa Panginoon, lalo na kapag ang utos ay hindi mo gusto. Sino po rito, kapag ang utos hindi mo gusto, tinutulugan mo? Or di kaya, pag inutusan ka, para naman pampalubag na loob mo, sige, Mama, akin sukli. Di po ba? Reality, hindi madaling sumunod sa gusto ng Panginoon. Lalo na kung gusto ng Panginoon ay hindi mo gusto. Pero tandaan, ang gusto ng Panginoon ay laging makakabuti sa'yo. Ayan, pakitake note nyo po pakichat nyo sa Ang gusto ng Panginoon ay makakabuti sa'yo. Kaya ano pang hinintay mo? Sumunod ka na sa nais ng Diyos sa buhay mo. O tapikin ng katabi mo, pakisabi sa kanya, sumunod ka na kasi. Diba? Sumunod ka na kasi. O ito na, utos. Sabi, according to the number of the tribes of the Israelites, take up one stone on his shoulder. Ito po, maganda rito. Hindi ko alam kung nagtanong, baka hindi naman nagtanong yung mga tao na yun. Nagcommand na si Joshua, dahil sabi ng Diyos, so, the Israelites did as Joshua commanded them. So, meron mo bang pagsunod? Di ba? Merong pagsunod. Mamaya po, little while, papakita ko sa inyo, ano ang purpose ng 12 bato. Yan ba yung bato na ipupukpok sa ulo mo? Kapag nagkamali ka? Diba? Itong bato na to ay may layunin. Okay? So, sumunod po ba sila? Pakisabi nga po, obedience is the key. Kahit hindi mo maunawaan ang utos sa'yo ngayon. Sa totoo lang, minsan may mga decision po ang mga leaders na parang hindi ko maunawaan to. At tayo po, may kanya-kanya po tayong opinion. Di ba? Pero, tandaan po natin, we are commanded by God not to, alam mo yon, to criticize or what, but we are commanded by God to submit to the authority. Amen po ba, mga kapatid?
Amen? So, pakisabi sa atin mo, sunod lang. Okay? So ngayon, in verse 9, Joshua set up the 12 stones that had been in the middle of the Jordan at the spot where the priests who carried the ark of the covenant had stood. And they are there to this day. Okay? So sineta po yung 12 bato. Saan po yan? Sa middle ng Jordan. So paano kung halimbawa binalik na ng Diyos ang tubig, mawawala na po yun. Okay? Hindi na makikita yung 12 bato. Pero, yun ay nagpapakita na doon mismo sa gitna na yon, huminto ang priest carrying the Ark of the Covenant. It means fulfillment of God's promise to Israel. Amen? Na hindi lang si Moses ang nakapagpahati ng Red Sea, kundi si Joshua rin ay nahati rin ang Jordan River. Bakit? Para marating nila ang lupang pangako. Mga kapatid, kayang hatiin ng Diyos, 'di ba? Ang mga daraanan mo, wag naman yung kaaway mo ha. Ang mga daraanan mo, hahawiin niya ang daan mo para may handa ka sa magandang plano niya sa buhay mo. You say amen? Handa na po ba kayong mahati ang mga dadaanan mo? Basta nag-crack ka. Okay? At ito maganda. Ang bida sa kwento na to, hindi si Joshua. Diba? Ang bida ang Panginoon sa buhay ni Joshua. Amen? Kasi siya po yung leader Pero hindi naman po kinukuha ni Joshua yung credit, pero siya yung ginamit ng Panginoon. Sabi dito, Joshua, that day the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel. Bakit nga ba si Joshua ang napili? Alam ko bakit? Si Joshua po kasi ay may mabuting puso. At si Joshua po ay positive. Gusto bang piliin ka? Maging positive ka. Ano kung iniwanan ka? Hayaan mo na lang siya. Okay? Dahil may nilaan ng Diyos na magandang bagay para sa atin. Amen? So they stood in awe of Him all the days of His life, just as they had stood in awe of Moses. Di ba? Can you imagine? Ibig sabihin, yung direksyon na tinahak po ni Joshua is the same direction na tinahak ni Moses. Ibig sabihin, direksyon of obedience sa ating Panginoon. Amen. Number 3. Ano po yung number 2? Submission to the command of God. Sumunod po sila. Ito na. Number 3, remember the miracles of God. Pakisabi nga po, remember. Pag sinabi remember, alalahanin mo. Ibang, ang gamot daw sa mga makakalimutin, paalala. Di ba? I-remind mo, teka, kala ko magpapapayat ka na. Di ba? Nag-jogging ka, nagkape ka pa Parang ako yata yun Di ba? Akala mo mapapayat ka, pero ba't parang unang linggo, pangalawang linggo, nagda-diet ka. Pangatlong linggo, back to sangyup ka. Okay, so reminder, paalala, remember, alalahanin ang himala ng Diyos. Tignan po natin ito na yung purpose. What is the purpose of the 12 stones? Anong purpose? In Joshua 4:7, the purpose is to serve a sign among you. Everybody say, sign. In the future. Yan. Para sa hinaharap, when your children ask you, pag tinanong kayo ng mga anak ninyo, ano po ang ibig sabihin ng bato na ito? Pastor, di po ba yung bato nasa middle of the Jordan? Mamaya po. Actually, hindi lang po isang set ng bato ang nilagay. Yung isang set po ay nasa middle of the Jordan at yung isang set po ng bato na 12 stones ay nasa kampo nila sa Gilgal. Ibig sabihin talagang visual po na makikita po yan ng mga next generation. Okay? So sabi nito, tell them, sabi mo sa kanila, ito ang patunay, ang mga bato na ito, that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. And pakibasa nga po ito, these stones, 1, 2, 3, go. Stones are to be a memorial to the people of Israel forever. Wow! Ang purpose pa naman nun ay maging memorial siya. Hindi mo memorial park Di ba? Memorial sa mga future generations na kapag nakikita nila ito pala ang alaala, nagpapaalala ng himala ng Diyos sa buhay ko. Amen? Ang tawag din po dyan ay stones of remembrance. Baka may apply nyo po yung message maghanap kayo ng 12 bato, ilagay mo sa labas ng bahay nyo Ito po exclusive lang po para sa kanila. Kasi po, nung unang panahon, ang remembrance po nila ay stones.
Pero tayo po, mayroon po tayong sariling remembrance or monuments of God's goodness. Amen? Baka nakapaskil yan sa bahay ninyo eh. Di ba? Nakapost sa bahay nyo. Di ba? Baka graduation picture mo. Ano ba? Baka yung trophy or medal mo. At marami pang iba. Plaque na natanggap mo, mga certificate na natanggap mo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, there are two monument stones. Two sets of monument stones. Number one, ito po yung nilagay nila sa riverbed when the priest stood. Sa gitna po ng Jordan River. Okay? At pangalawa, yan po yan. Sinet up po nila dyan. At pangalawa, ito pong isa erected at Israel's Camp Gilgal. Sa Camp Gilgal po nila ay tinayo. Anong purpose? Para visually makita ng next generation. Na para bang ano siya, para bang monument po siya ng fulfillment of promise of God, of the promise of God. Amen? So, yan o. Yan, the memorial stones. Sino po rito, nagpupunta kayo sa mga memorial park? Maalala ko po, dati nagja-jogging po kami sa OLEP. Yan. At pag dumadaan po kami sa puntod po ni Redford White. Nagpa-picture pa nga kami ron eh. Kasi kahit man lang sa puntod, magkita kami. Okay, memorial stones. Una, ano ba ang memorial stones? The physical reminder of the fulfillment of God's promises. Yan. Ano pa? A mark of Israel's official entry to the promised land. So yun pala yun, Camp Gilgal. Kasi pag cross nila sa Jordan, di ba, yun na sila. Almost there in the promised land. Kasi the first city na kailangan nila i-conquer is the Jericho. Di ba? The city of Jericho na nasa promised land na sila. Di ba, yun po yung na-share sa atin ni Pastor Red last Ministers Summit. Ibig sabihin, ito po palang pag-cross nila sa Jordan River is a significant crossing. Amen? Para po doon sa promise ng Panginoon. Tanong, ano ba ang mga Jordan River ng life mo na kailangan mong i-cross? I-cross over. Amen? Para masabi, Panginoon, salamat dahil tinulungan mo ako na itawid ang Jordan River ng buhay ko. Amen? This is my question for you. What are the memorial stones of God's goodness in your life? Ano ang memorial stones ng goodness ni God sa buhay mo? Tatanong po ako Sige nga po, sumagot nga po kayo. Sa tingin mo, ano ba yung nagpapaalala sa'yo na every na nakikita mo to, ito ang monumento ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Okay, anyone? Si Sir Mark, meron ka bang sagot dyan? Graduate ko po talaga. Ako po na-involved sa church. Ako po ng breakthrough that from our family, we are 10 siblings. Praise God. Yun, parang hindi ko makakalimutan yun na ng Lord sa akin. Okay, yun nakagraduate siya lang yung nakagraduate. Tama ba? So, monument of God's goodness, di ba? Kala ko sasabihin ni Sir Mark, every time na makikita ko ang asawa ko. Yeah. O, di ba? Kaya, monument of God's goodness. Di ba? Sa magkakapatid, tama no? Siya lang ang talaga nakatapos. Di ba? And all of us, meron po tayong mga monument of God's goodness. Di ba? I myself, ganun din po ako, nakagraduate po ako dahil wala naman po kayong pagpaaral at ang mahal po ng matrikula sa school na pinag-aralan ko sa Adamson University. Pero salamat sa Panginoon dahil tinawid niya rin kami. Di ba, doon po sa pag-aaral po. Ngayon, naitawid na po si Gabo. At kaso, naghahanap pa siya ng trabaho. Pagpili po natin, magkatrabaho na kagad siya. Para malibre niya na ako. Malibre niya na kami. Okay, so monuments of God's goodness, di ba? Ikaw, yung sa mga work na promote ka, right? Di ba? Monument of God's goodness yan. Yung nagkaroon ka ng family, na alam mo, yung family mo na yan ay motivation mo, everyday. Ano pa? Nagka-breakthrough sa life mo. Marami po tayong mga monumento na kabutihan ng Diyos na dapat nating alalahanin sa ating mga buhay. Kasi po, yung memorial stones or the stone of remembrance, it reminds us of God's goodness in our life. Every time na makikita mo to, let's say, graduation picture mo, sabi ko, salamat Panginoon, dahil hindi ko marireach to kundi dahil sa kabutihan mo. Amen? It's all because by your grace.
Di ba every time na pupunta ka sa account mo, check mo ng payslip mo, salamat Panginoon, laki para ng sahod ko. Ito pa, di ba memorial ng kabutihan ng Panginoon makapunta ka ng ibang bansa? Di ba every time na nakikita ko yung picture namin, nakasama namin si Mickey Mouse. Nung nag-Hong Kong po kami sa way back 2024 ba yon? 2024. Sabi ko, Lord, salamat dahil dinala mo kami sa lugar na to. At this year po, Taiwan. Dinala kami ng Panginoon sa Taiwan. Kasama ng mga YAs po natin. Hindi namin alam ngayon taon kung saan po kami dadalhin. Baka sa Pinas. At least nakapunta na. Kaya pag tatanong, ilang bansa napuntahan mo? 4. Korea, Taiwan, Hong Kong, Philippines. O, di ba bansa naman yung Philippines? Ano pa? Ito maganda. It empowers us. The milestones empowers you to trust God. Ito pa, not just for old miracles, but for new miracles. Amen. Tapos na po yung nakaraan, pero ini-empower tayo nung mga himala nung nakaraan para magtiwala sa Diyos sa panibagong himala sa taon na ito. Amen? For present miracles. Sino ito? Di ba? Shout amen sa lahat ng gusto ng mga new miracles. Amen? New journey of miracles for God. Hallelujah. Kasi totoo lang, mga kapatid, kung iisipin mo lahat ng kabutihan ng Diyos, di ba? Ang hirap isipin kasi sobrang dami. Kaya kung wala kang makita na rason para magpasalamat, mga kapatid, sa totoo lang, mag-isip ka lang. Tingnan mo lang yung sarili mo mula noon hanggang ngayon. May sinend nga po kay Pastora na picture, kagabi. Sabi, ang pogi, pero payatot. Pakita ko sa inyo, gusto nyo? Send ko sa GC. Nakakulay pink pa ako. Alam ko, sa Sambales Camp yata yun eh. Di ba? Ibig sabihin, marami nang ginawa ang Diyos sa atin ngayon. Kaya para po sa mga, Lord, ba't sa akin parang wala pang memorial stones? Just wait for it. At magugulat ka na lang. Andyan na yung memorial stones ng buhay mo na every time na maaalala mo, ang masasabi mo na lang, thank you, Lord, sa kabutihan mo. Amen? Para po sa mga online na kasama natin ngayon, pwede bang pakitype ninyo sa ating comment section, ano ba yung mga monument of God's goodness in your life? Pakichat po ninyo. Halimbawa, sino rito dumaan sa punto ng buhay mo na nagkasakit ka? Meron po ba na-confine sa ospital? Di ba, tinawid ka ng Diyos mula sa sakit at karamdaman patungo sa kagalingan? Amen? At ito maganda, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay patungo sa kagandahan at kagapuhan. O, tingnan mo yung katabi mo, pakisabi sa kanya, kitang-kita ko ang sarili ko. Okay, John 4 verse 21 to 22, he said to Israelites, in the future, when your descendants ask their parents, pag tinanong nila, ano ang ibig sabihin ng mga bato na ito? Amen? Tell them, Israel crossed the Jordan on dry ground. Mga kapatid, ang bawat monument of God's goodness has its own story. Amen? Merong kwento. Yung graduation picture mo, meron niyang maraming kwento. Kwento na nagutom ka sa pag-aaral, kwento na nagsunog ka ng kilay, di ba? Kwento ng pagluha dahil bumagsak ka, pero at the end of the day, di ba? Lahat ng mga pinagdaanan mo na masasamang kwento, di ba? Nagdulot ito ng magandang tagumpay sa buhay mo. Amen? Kaya ang bawat litrato po ay may kanya-kanyang kwento. Tama po ba? Pero tandaan po natin, ang buhay na ito ay isang journey. Kaya tandaan sa pagtawid mo sa Jordan River, kasama natin ang Panginoon. Amen? Ito maganda. Di ba God did it again? Kaya ang Diyos talaga, ang Diyos, ang specialty ng Panginoon ay gumawa ng himala. So in verse 23, for the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. The Lord your God did to Jordan what He had done to the Red Sea. Amen? Ginawa ng Diyos ang ginawa niya sa Red Sea. God did it again. God did miracles again.
when He dried it up before us until we had, may word na, crossover. Amen? Crossover. The Lord will cross over, di ba, you to your challenges this year. Sa lahat ng problema mo ngayong taon, itatawid ka ng Diyos. Amen? At ang maganda po rito, ang mga Israelita, hindi lang po nag-iisa si Joshua, marami po silang tumawid. Pakikibig sabihin, hindi lang ikaw ang itatawid, lahat tayo itatawid ng Panginoon. Amen? Patungo sa kabilang dako ng kanyang pinangako, sa kabilang dako ng pagpapala na inilaan niya sa ating buhay, sa kabilang dako ng kagalingan, sa kabilang dako ng proteksyon, ang nais lang ng Diyos, tayo'y magtiwala sa Panginoon. Amen? He did this. What is the purpose? Ano pa ang purpose niya? Ginawa niya ito so that all the peoples of the earth might know. Ano raw? That the hand of the Lord is powerful. So hindi pala sila Joshua ang may gawa nito. Ang may gawa nito si Lord. Amen? Don't ever doubt the power of God because God is powerful. God is bigger than all your challenges. God is bigger than all your problems. Don't ever doubt God. Amen? Minsan sumasagay sa isip mo, Lord, gagaling pa kaya? Lord, may pag-asa pa kaya? Lord, uunlad pa kaya yung buhay? Lord, maayos pa kaya itong problema na to? Mga kapatid, through this series, God is empowering us to trust Him more. Magtiwala sa Kanya. Amen? Umasa sa Kanyang magagawa because the hand of the Lord is powerful. When we say miracle, ang miracle po mga kapatid, hindi po ma-explain. Kaya nga po miracle eh. Can't explain. Kahit pong siyensya hindi kayang ipaliwanag. Paanong nahati ang dagat? Paanong nahati ang Jordan River? Tama po ba? Hindi talaga ma-explain. Kasi po, miracles are beyond science. Amen? It's beyond our thoughts. It's beyond us. Kasi ang himala, ang Diyos lang ang makakagawa ng himala. Actually, bina-violate po ng himala ang siyensya. Kasi ang Diyos ay mas mataas, mas malaki kaysa sa siyensya. Amen? Praise God. Sabi rito, ano ang purpose? That you might always fear the Lord your God. Yun pala ang dahilan kung bakit himala. Para sa buhay mo, pwede kang gawa ng Diyos ang himala. Pero ano ang nais ng Diyos? Magkaroon ng fear of God. Hindi mo yung matakot sa Panginoon na, Lord, natatakot ako sa iyo. Kundi magkaroon ka ng fear na, alam mo, you need to walk in this life, di ba, in righteousness. Amen? Lord, salamat. Kasi, alam mo, na-imagine ko po, kung kasama ako sa tumawid, ito pa, kung kasama po ako sa tuwid, malamang may cellphone ako. Nasabihin ko, hey guys, I'm here, Jordan River, in the middle of the Jordan. Di ba? Nagbablog talaga ako doon. And here's the Ark of the Covenant. Yay! We're so excited. Kasi naalala ko po, mayroon pong AI na lumalabas, di ba? Napanood niyo po ba yun? May AI po na lumalabas na galing nga po, nasa tiyan ng whale, Jonah, nag-cellphone siya. Praise God. Kaya mga kapatid, as we end this series, the part 3, number 1, let us acknowledge the presence of God. Number 2, let us submit to the command of God. Number 3, let us remember the miracles of God. Monument of God's goodness, the memorial stones or the stones of remembrance, mga kapatid, and nasa kamay na po natin on how we can start and leave a legacy for future generation. Amen? We will continue sa next Sunday. Palakpakan po natin ang Panginoon. And for our Rema statements, sabay-sabay po natin basahin. Pakitay po sa comment section. 1, 2, 3, go! Submit to God and remember His miracles. Remember His miracles. Abba Father, we thank you, Lord, for your word. Salamat, Panginoon, for reminding us, Lord, of the past miracles that you have done to Moses, you've done to Joshua. Lord, thank you so much for your goodness, O God. And in all of us, God, we have our own memorial stones. That as we remember those memorial stones of our lives, O God, we remember your goodness and grace. Thank you so much, O God. And Lord, this year is a year of crossover. You will help us, Lord, to cross over all the challenges, Lord, all the trials,
God, even the pain and the heartaches this year, even the financial need this year, Lord, tutulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, we bless your holy name at naniniwala po kami, Panginoon, that greater things are coming our way this 2026. In Jesus' mighty name, and everybody would say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.